Ninakaw nila ang lahat. Habang amoy pawis at usok ako sa kusina, para payamanin sila, nagpapakasarap ang kerida sa kama naming mag-asawa. Amoy sibuyas ka nakakadiri. Ang malupit na sumbat ng lalaking binihisan ko ng tagumpay. Ngunit ang akalang wasak na asawa ay babangon mula sa abo. Hindi na ako yuyuko. Babawiin ko ang dangal na tinapakan ninyo. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng aking muling pagkabuhay? Uminom ka pa ng sabaw, Stella. Kailangang malusog ang apo kong lalaki. Huwag mong intindihin ang asawa ni Carlos. Wala naman siyang silbi sa pamilyang ito, kundi maghiwa ng sibuyas at mangamoy kusina. Ang malupit na tinig na yon ng kanyang biyenan na si Lola Carmen ang sumalubong kay Teresa pagkabukas niya ng pinto. Natigilan siya sa kinatatayuan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay yakap-yakap niya ang isang espesyal na cake, ang mismong cake na pinagpuyatan niyang lutuin para sa 8th anibersaryo nila ng asawang si Carlos. Naisip niyang sorpresahin ito matapos ang buong araw na pagpapagod sa maliit nilang restaurant. Ngunit ang sorpresa ay naghihintay pala para sa kanya. Dahan-dahang humakbang si Teresa papasok. Sa mismong sala na kanyang pinaghirapang hulugan buwan-buwan, nakita niya ang isang estranghera na nakaupo sa paborito niyang sofa. Ang babaeng ipinakilala ni Lola Carmen noong nakaraang linggo bilang isang malayong kamag-anak mula sa probinsya ay maarte, ngayong hinihimas ang sariling sinapupunan. Suot nito ang mamahaling silk nightgown na mismong si Teresa ang bumili, ngunit hindi niya magamit-gamit dahil nanghihinayang siya. Tila nanigas ang buong katawan ni Teresa. Nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Isang napakabigat na bato ang tila bumara sa kanyang lalamunan. Pumipigil sa anumang salitang nais kumawala. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay nawalan ng lakas ang kanyang mga bisig. Bumagsak ang kahon ng cake sa malamig na marmol na sahig. Ang matamis na icing ay kumalat tuluyang sumira sa salitang Happy Anniversary na maingat niyang isinulat. Ang biglaang pagkakalat ng cake ay nakatawag ng pansin sa 2 tao sa sala. Kasunod nito ay ang paglabas ni Carlos mula sa kwarto. Maayos ang buhok nito, suot ang paboritong damit at ni katiting nagulat ay walang nakita si Teresa sa mukha ng asawa. Bagkus isang malamig at nakakapasong tingin ang ipinukol nito sa kanya. Habang humahakbang palapit si Carlos, walang pakialam nitong natapakan ng kumalat na icing sa sahig, dinudurog ang natitirang piraso ng pag-ibig na inialay ni Teresa. Mabuti, at alam mo na, ang walang emosyong wika ni Carlos habang tinititigan ang namumutlang mukha ni Teresa. Buntis siya, and she's carrying my son. Ikaw 8 taon tayong magkasama baog ka. Amoy sibuyas ka pa parate. Nakakahiya kang iharap sa mga kaibigan ko. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang 8 taong pagtitiis sa mainit na kusina, ang pagtitipid, na halos hindi na siya bumili ng bagong damit para lang may maipuhunan sa negosyo ni Carlos, ang lahat ng utang na loob na ibinayad niya sa pamilyang ito dahil sa tulong nila sa pagpapalibing ng kanyang ama. Lahat ng yon ay nagmistulang abo. Pinigilan niyang umiyak ngunit pilit na tumatakas ang mga luha sa kanyang mga mata, nag-iiwan ng maiinit na patak sa kanyang nanginginig na pisngi. Umalis ka na rito, Teresa. Pack your things and go. Ang malakas na utos ni Lola Carmen habang padabog na kinukuha ang mga lumang damit ni Teresa mula sa silid. Sunod-sunod na inihagis ng matanda ang mga pira-pirasong tela sa labas ng pintuan. Sa akin nakapangalan ang titulo ng bahay na ito at ang negosyo, wala kang pagmamay-ari rito. You are nothing but a maid na pinagbigyan lang naming makitira. Pinalayas siya ng walang laban. Itinulak siya palabas sa gitna ng papalapit na gabi. Ang walang awang pagbuhos ng malakas na ulan ay tila nakikisali sa pangaalipusta ng tadhana. Naglakad si Teresa nang walang patutunguhan ng kanyang buhok at damit ay basang-basa
mabigat na nakadikit sa kanyang balat. Bawat paghakbang ay tila pagtusok ng libo-libong karayom sa kanyang pagkatao. Ang mga alaala ng pangarap niyang buong pamilya ay patuloy na nanunuya sa kanyang isipan. Sa wakas bumigay ang mga tuhod na kanina pa pinipilit tumayo. Napaluhod si Teresa sa malamig na sementadong kalsada. Wala siyang lakas upang pulutin ang mga damit na nakakalat sa tabi niya. Hinayaan niyang yakapin siya ng lamig umaasang maanod ng baha, ang sakit na sumisira sa kanyang dibdib. Bakit ganito kalupit ang mundo sa mga taong nagmahal lamang ng totoo? Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, unti-unting tumigil ang pagbagsak ng tubig sa kanyang ulunan. Hindi tumigil ang bagyo, ngunit isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanya, humahadlang sa hagupit ng ulan. Dahan-dahang inangat ni Teresa ang kanyang mabibigat na talukap. Isang lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang malapad at mainit nitong kamay ay maingat na pumupulot sa kanyang mga basang damit. Itinatrato ang mga ito ng may buong paggalang at pag-iingat na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang malamig na patak ng ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit hindi na ito tumatama sa nanginginig na balat ni Teresa. Ang itim na payong na nakapatong sa kanyang ulunan ay nagbigay ng pansamantalang kanlungan laban sa bangis ng kalikasan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, naaninag niya ang pamilyar na mukha ng lalaking nag-abot ng tulong. Ito ay si Gabriel, ang tahimik na nagde-deliver ng mga sariwang gulay sa restaurant ni na Carlos, isang taong madalas niyang nangitian ngunit hindi gaanong nakakausap. Walang anumang bakas ng panghuhusga sa mga mata ng lalaki habang maingat nitong ipinapatong ang kanyang tuyo at makapal na jacket sa pilit na yumayakap na mga balikat ni Teresa. Ang init na nagmumula sa tela ay nagbigay ng kakaibang ginhawa na tila dahan-dahang nagpapabagal sa panginginig ng kanyang buong pagkatao. Tahimik siyang inalalayan ni Gabriel patungo sa isang maliit na paupahang kwarto na hindi kalayuan sa palengke. Pagpasok nila sa loob, ang kaibahan ng malamig na hangin sa labas at ang tahimik na espasyo sa loob ay tila nagpabagsak sa huling pader ng katatagan ni Teresa. Napasandal siya sa gilid ng pinto at doon tuluyan nang kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang kanyang pag-iyak ay walang salita, isang malalim at mabigat na paghikbi na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong nawalan ng tahanan at pamilya. Hinayaan lamang siya ni Gabriel na ilabas ang lahat ng sakit. Hindi ito nagbigay ng mahahabang pangaral o mabababaw na salita ng pag-asa. Sa halip, tahimik itong nagtungo sa maliit na kusina upang magluto ng mainit na lugaw. Ang amoy ng inihaw na bawang at malapot na sabaw ay dahan-dahang pumuno sa silid, nagbibigay ng pakiramdam na may natitira pang nagmamalasakit sa kanya. Inilapag ng lalaki ang umuusok na mangkok sa mesa at malumanay na nagsalita. Hinihiling na kumain siya, hindi para sa sinuman, kundi para sa sarili niya. Kinaumagahan, bago pa man lubusang imulat ni Teresa ang kanyang namamagang mga mata, naramdaman niya ang maingat na paghila ng pamilyar na anino sa lumang kurtina ng bintana. Sinarado yon ni Gabriel upang hindi masilaw ang pagod na mga mata ni Teresa mula sa sikat ng araw. Ang munting kilos na yon ay nagdala ng isang kurot sa puso ng babae. Wala siyang natatandaang pagkakataon na iningatan siya ni Carlos ng ganito. Nang tuluyan siyang bumangon, napansin niya ang kanyang basang bag na nakabukas sa ibabaw ng upuan. Sa pagtatangka niyang ayusin ang kanyang mga natitirang gamit, isang nakatuping papel ang nahulog mula sa kanyang pitaka. Isa itong opisyal na sulat mula sa bangko na naglalaman ng abiso ng paniningil. Isang napakalaking halaga ng utang ang nakapangalan sa kanya, ang mismong utang na pinapirmahan sa kanya ni Carlos bilang garantor para umano sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Ang restaurant at ang bahay ay nakapangalan kay Lola Carmen, ngunit ang mabigat na pananagutan sa utang ay sadyang ibinigay sa kanyang balikat. Muling nanlamig ang mga kamay ni Teresa
Tila unti-unting hinihigop ang natitirang hangin sa kanyang baga. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Gabriel at inilapag ang isang luma at kinakalawang na susi sa ibabaw ng mesa. Ayon sa lalaki, ang susing iyon ay para sa isang inabandonang pwesto sa dulo ng palengke. Inialok niya ito kay Teresa upang magamit nito sa muling pagbangon. Tinitigan ni Teresa ang lumang bakal na nasa kanyang harapan, nagtataka kung bakit matagal nang hawak ni Gabriel ang susing iyon at kung bakit napakadali para sa isang estranghero na magbigay ng ganitong kalaking tulong sa isang taong wala nang maibabalik. Ang magkahalong takot-hiya at pasasalamat ay nagtalo sa kanyang isipan. Bago pa man siya makasagot, biglang umiilaw ang screen ng kanyang lumang telepono mula sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ng kanyang ina sa probinsya ang lumitaw sa maliwanag na screen. Alam ni Teresa kung ano ang ibig sabihin ng tawag na ito. Ito ang araw ng pagbili ng mga maintenance na gamot ng kanyang ina at siya lamang ang tanging inaasahan nito. Nakatitig siya sa umiilaw na telepono habang ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding kaba at awa. Wala siyang ni isang kusing sa bulsa, walang trabaho at baon sa milyones na utang na hindi niya ginastos. Ang pangakong poprotektahan ang kanyang pamilya ang tanging pumipigil kay Teresa na sumuko, ngunit paano siya lalaban kung wala na siyang natitirang armas? Ang bawat bakas ng alikabok at makapal na dumi sa lumang pwestong yon ay tila mga alaala ng kanyang kahapon na kailangang burahin ni Teresa. Hawak ang isang lumang basahan at timba ng tubig, sinimulan niyang kuskusin ang namuong grasa sa pader ng maliit na kusina. Ang magaspang na tunog ng bakal na kumikis-kis sa semento ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng abandonadong silid, tila bawat hagod niya ay isang paraan ng paglalabas ng lahat ng galit at sakit na nakaimbak sa kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang mga braso at nananakit ang kanyang likuran, ngunit mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang pisikal na pagod kaysa sa paulit-ulit na tinig ni Carlos na bumubulong sa kanyang isipan na siya ay walang silbi. Sa gitna ng kanyang paglilinis, naramdaman ni Teresa ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng isang pamilyar na init. Dumating si Gabriel na may dalang sako ng uling at ilang mga lumang kasangkapan sa pagluluto na maayos pa at malinis. Hindi nagtanong ang lalaki kung bakit siya nagtatrabaho ng ganoon katindi. Sa halip tahimik itong tumabi sa kanya, kumuha ng isa pang basahan at nagsimulang tumulong sa pag-aayos ng mga silya. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng emosyon ni Teresa. Kahit walang salitang namamagitan sa kanila, ang bawat kilos ng lalaki ay nagpaparamdam sa kanya na hindi niya kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Dahil sa pagmamadali at pagod, hindi sinasadyang nadulas ang kutsilyong hawak ni Teresa habang naghahanda ng mga sangkap. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang hintuturo at agad na lumabas ang mapulang likido na mabilis na pumatak sa malinis na lamesa. Napahinto si Teresa, hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa biglaang pagkapagod na tila bumuhos sa kanya sa isang sandali. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang malambot at matatag na hawak ni Gabriel sa kanyang kamay. Inalalayan siya ng lalaki na maupo at kumuha ng isang malinis na puting tela. Maingat at dahan-dahang binalutan ni Gabriel ang kanyang sugat. Bawat ikot ng tela sa kanyang daliri ay tila isang banayad na haplos na nagpapatahimik sa kanyang naguguluhang puso. Sa sobrang lapit nila amoy ni Teresa, ang bango ng malinis na sabon at ang amoy ng sikat ng araw sa damit ni Gabriel. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang, kundi puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Tumagal ang sandaling iyon, tila huminto ang mundo para lang bigyan sila ng pagkakataong damhin ang init ng bawat isa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Teresa at sa unang pagkakataon
Matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Nang matapos ang pag-aayos, iniluto ni Teresa ang kanyang kauna-unahang putahe sa maliit na karinderya, isang simpleng ulam na puno ng lasa at pagmamahal. Ang amoy ng masarap na sarsa at sariwang mga sangkap ay nagsimulang lumabas sa pwesto, nakakaakit sa sino mang dadaan. Isang pagod na trabahador mula sa palengke ang unang pumasok na aakit sa bango ng pagkain. Sa bawat subo ng lalaki kitang-kita ang kasiyahan sa mukha nito. Matapos kumain, nag-iwan ito ng matinding papuri at sinabing iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong palengke. Ang simpleng pasasalamat na yon ay tila isang malaking tropeo para kay Teresa. Ito ang lasa ng kanyang kalayaan at ang simula ng kanyang tunay na pagkabuhay. Ngunit sa kabila ng liwanag na unti-unting sumisibol, may aninong nagmamasid mula sa kadiliman. Sa di kalayuan nakatayo si Marites, ang tsismosang kapitbahay na laging may bitbit na masamang balita. Hawak nito ang kanyang gadget at palihim na kumuha ng litrato sa tagaping-tagaping karinderya ni Teresa at ang makahulugang pagtingin ni Gabriel sa kanya. Ang mabilis na pag-flash ng kagamitang yon ay hindi napansin ni Teresa, habang ang isang malupit na plano ay nagsisimulang mabuo sa isipan ni Marites upang ipadala ang balitang ito sa mga taong sumira sa buhay ng babae. Ang palengke sa madaling araw ay hindi lamang lugar ng kalakalan. Ito rin ay pugad ng mga dila na mas matalas pa sa mga kutsilyong ginagamit sa pagkatay. Habang abala si Teresa sa pag-aayos ng kanyang mga kaldero, nararamdaman niya ang mabibigat na tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang mga bulong ay tila mga aninong gumagapang, mabilis na kumakalat mula sa isang tindera patungo sa isa pa. Ayon sa mga sabi-sabi na sadyang ipinadala ni Marites, pinalayas daw si Teresa dahil siya ang unang nanhaliwa at ang kanyang paghihirap ngayon ay parusa ng langit sa kanyang nagawang kasalanan. Ramdam ni Teresa ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nagsasalin ng mainit na sabaw, ngunit pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Ang katotohanan ay isang marupok na bagay sa harap ng mga taong mas gustong maniwala sa maling kwento. Sa gitna ng mapanghusgang katahimikan, isang pamilyar at marangyang boses ang bumasag sa hangin. Dumating si Lola Carmen, suot ang kanyang pinakamagarbong alahas na tila sadyang ipinangangalandakan ang yaman na kinuha nila mula kay Teresa. Huminto ang matanda sa harap ng maliit na karinderya, dahan-dahang itinaas ang kanyang panyo upang takpan ng ilong na tila ba ang amoy ng luto ni Teresa ay isang uri ng dumi na hindi niya masikmura. Tinitigan niya si Teresa mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pang-aapi at mapagkunwaring awa. Ay Teresa, tignan mo nga naman ang buhay. Mula sa air-conditioned na restaurant ngayon ay nagtitiis ka sa amoy ng kanal at usok ng uling. Masyadong matigas ang ulo mo, ayaw mo kasing tanggapin na pinalitan ka na ng mas bata. Mas maganda at higit sa lahat, marunong magdala ng grasya sa pamilya namin. Hindi makapagsalita si Teresa. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang dangal. Inihambing siya ni Lola Carmen kay Stella, inilalarawan ng Querida bilang isang reyna, habang siya ay itinuturing na basura. Upang tuluyang hiyain si Teresa, sa harap ng maraming tao kumuha ang matanda ng isang malutong na 100 piso mula sa kanyang pitaka at walang pakialam na inihagis ito sa maruming sahig ng palengke. Ang papel na pera ay dahan-dahang lumipad bago lumubog sa putik at tubig na malapit sa paanan ni Teresa. O ayan, pambili mo ng sabon. Masyado ka nang madungis tignan. Baka pati ang mga suki mo ay mandiri sa'yo. Napatingin si Teresa sa perang nasa putikan. Sa gitna ng kanyang matinding pangangailangan para sa gamot ng kanyang ina, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong yumuko at pulutin ang halagang iyon.
Ngunit bago pa man siya makakilos isang matatag na hakbang ang humarang sa kanyang paningin. Si Gabriel na kanina pa, palihim na nagmamasid ay lumapit at tinapakan ang perang nasa putik gamit ang kanyang malaking bota. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na bakal na humarang sa pagitan ni Lola Carmen at ni Teresa. Hindi sumigaw si Gabriel. Sa halip ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Hindi kailangan ng pera mo rito, Ginang. Ang pagkaing inihahain dito ay malinis dahil galing ito sa marangal na pagtatrabaho, hindi sa pangaagaw ng pawis ng iba. Kung wala kayong bibilhin, mas mabuting lisanin niyo na ang lugar na ito bago pa mabulok ang inyong mga salita sa harap ng aking tindahan. Nagitla si Lola Carmen sa tapang ng lalaking nasa harap niya. Ang nakakapasong tingin ni Gabriel ay tila nagpaliit sa matanda, kaya wala itong nagawa, kundi ang tumalikod at maglakad palayo habang bumubulong ng mga pagbabanta. Nang mawala na ang matanda, tinitigan ni Gabriel si Teresa nang may malalim na pag-aalala. Hinawakan niya ang nanginginig na balikat ng babae, isang hawak na nagpaparamdam na hindi siya pababayaan nito. Gayunpaman sa likod ng pansamantalang tagumpay na ito, isang masamang balita ang naghihintay. Habang naglalakad palayo si Lola Carmen, naramdaman niya ang mabilis na pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bag. Ang manager ng Casa de Carlos ang nasa kabilang linya at ang tinig nito ay puno ng takot at pagmamadali. Ayon dito, isa-isang nagrereklamo ang kanilang mga parokyano dahil sa umaalingasaw na amoy mula sa mga inihahain nilang putahe. Dahil sa pagtitipid ni Carlos at sa kawalan ng kaalaman ni Stella sa pag-iimbak ang mga lumang sangkap na dapat ay itinapon na, ay sadyang ginamit pa rin upang makatipid sa pondo. Ang amoy ng bulok na karne ay nagsimulang mamuo sa loob ng kanilang marangyang restaurant, isang mabahong katotohanan na hindi kayang takpan ng anumang pabango. Ang unang daluyong ng karma ay nagsisimula nang humampas at ang Casa de Carlos ay unti-unti nang nilalamon ng sarili nitong kasakima. Ang marangyang paligid ng Casa de Carlos na dati ay puno ng buhay at bango ng masasarap na putahe, ay unti-unti nang nilalamon ng katahimikan at masamang amoy. Ang mga upuan na dati ay laging okupado ng mga nakangiting parokyano ay nananatili na ngayong bakante, habang ang mga waiter ay nakatayo lamang sa gilid nag-aalangan kung paano haharapin ang mga reklamo ng mga natitirang suki. Sa loob ng opisina, lalong lumalalim ang guhit ng galit sa noo ni Carlos habang pinagmamasdan ng kanyang mga account. Walang sino man sa kanilang mga bagong luto ang nakakakuha ng tamang timpla na tanging si Teresa lamang ang nakakaalam. Sa kabilang dako, si Stella ay abala lamang sa pagtingin sa kanyang sarili, sa salamin, pinupunasan ang kanyang mga kuko at nagrereklamo sa init, walang pakialam kung ang negosyong bumubuhay sa kanila ay tuluyan ng bumabagsak. Dahil sa desperasyon, nagdesisyon si Carlos na gamitin ang kanyang lumang sandata, ang manipulasyon. Isang hapon, sa gitna ng abalang oras sa palengke, lumitaw ang kotseng itim ni Carlos sa di kalayuan. Bumaba siya na suot ang kanyang mamahaling suit, isang anyo, na sadyang napakalayo sa paligid na puno ng putik at amoy ng isda. May dala siyang isang pumpon ng mga rosas, ngunit dahil sa tagal ng biyahe at init ng araw, ang mga talulot nito ay unti-unti nang nalalanta at nangungulubot, tila sumasalamin sa kanyang pekeng intensyon. Lumapit siya sa maliit na karinderya ni Teresa na may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang tinig ay naging malumanay at puno ng mapagkunwaring pagsisisi. Teresa, tignan mo ang sarili mo. Hindi ka nararapat sa lugar na ito na puno ng dumi at usok. Ang panimula ni Carlos habang pilit na inaabot ang mga rosas. Naiisip ko ang kalagayan mo gabi-gabi. I know I made a mistake, pero look, kailangan mo rin akong intindihin. Why don't you come back, babalikan kita at gagawin kitang head chef ng Casa de Carlos.
You can run the kitchen again and we can be together just like before. Ayaw ko lang na makita kang naghihirap ng ganito dahil sa pride mo. Natigilan si Teresa habang hawak ang isang sandok. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan, ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat gaslighting, na tila ba ang kanyang paghihirap ay kasalanan niya dahil sa pagpili ng dignidad kaysa sa pang-aapi. Isang segundo, tila bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang pagiging alipin ng pag-ibig, ang pagiging tapat na asawa na handang lunukin ang lahat ng mura para lang sa kapayapaan. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa mga rosas na hawak ni Carlos, nakita niya ang katotohanan. Ang mga bulaklak na yon ay tulad ng kanyang nakaraan. Sa piling ni Carlos maganda sa labas, ngunit bulok na sa loob. Buong tapang na ibinaba ni Teresa ang sandok at kinuha ang mga rosas hindi upang tanggapin, kundi upang tapusin ang sumpa. Ang akala mo ba, Carlos, ay sapat na ang mga lantang bulaklak na ito para makalimutan ko ang lahat ng sampal niyo sa akin? Hindi ako naghihirap dito. Dito ko nahanap ang sarili ko na matagal mong pinatay. Sa harap ng mga taong nakatingin, binitawan ni Teresa ang mga rosas sa loob ng basurahan na puno ng mga balat ng sibuyas at maruruming tubig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bulaklak sa dumi ay tila naging huling hantungan ng kanyang pagiging biktima. Hindi na ako babalik, Carlos. Hinding-hindi na. Ang anyo ni Carlos ay biglang nagbago. Ang malumanay na mukha ay napalitan ng isang mapangaping anyo. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit dahil sa pagkapahiya. You're making a big mistake, Teresa. You think you can survive without me. Tandaan mo, marami akong koneksyon. I can make one phone call and have this dirty place of yours closed for violation of permits. O wag mong hintayin na mawala pa sa'yo ang maliit na basurang ito bago ka magmakaawa sa akin. Sumakay si Carlos sa kanyang kotse at mabilis na pinaandar ito, nag-iiwan ng makapal na usok na humalo sa hangin ng palengke. Habang pinapanood ni Teresa ang paglayo ng kotse, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng banta ni Carlos. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi siya nakikitang gumagapang sa lupa. Sa ilalim ng patay-sinding ilaw sa labas ng palengke, kinuha ni Carlos ang kanyang telepono at may idinayal na numero. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng puot habang ibinibigay ang utos sa mga sindikato sa palengke. Gawin niyo na ang plano. Gusto kong makitang abo ang pwesto na yon bago sumapit ang umaga. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang babala ng paparating na unos na handang sumira sa huling kanlungan ni Teresa. Ang gabi sa palengke ay binalot ng isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng paparating na unos. Matapos ang pakikipagharap ni Teresa kay Carlos, hindi na siya iniwan ng kaba sa kanyang dibdib. Batid ni Gabriel ang panganib na dala ng mga banta ng dating asawa ni Teresa. Kaya nang magsasara na ang maliit na karinderya, hindi ito nag-atubiling magpaalam na doon na muna magpapalipas ng gabi. Inilagay ng lalaki ang kanyang sarili sa lumang sofa na matatagpuan sa isang sulok ng pwesto. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na handang sumalo sa anumang bigat na darating. Bagamat nakakaramdam ng hiya si Teresa, mas nanaig ang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararanasan sa loob ng sariling tahanan noon. 10 oras na ng gabi, ngunit ang diwa ni Teresa ay hindi pa rin dinadalaw ng antok. Nagdesisyon siyang bumangon upang simulan ang paghahanda ng mga sangkap para sa susunod na araw, isang gawain na madalas niyang gawin sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng nag-iisang bombilya, nakita niya si Gabriel na mahimbing na natutulog. Napansin ni Teresa ang bahagyang panginginig ng mga balikat ng lalaki dahil sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang malinis at makapal na kumot
Maingat na lumapit at dahan-dahang ipinatong ito sa katawan ni Gabriel. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang panalangin na huwag itong magising, natatakot na mabasag ang sagradong katahimikan ng sandaling iyon. Ngunit bago pa man siya makalayo, dahan-dahang iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata. Ang kanilang mga paningin ay nagtagpo sa gitna ng madilim na silid, isang pagtatagpo na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig. Sa halip na bumalik sa pagtulog, umupo si Gabriel at sinenyasan si Teresa na tumabi sa kanya. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagsimulang magbahagi si Gabriel ng mga pira-pirasong bahagi ng kanyang nakaraan. Ibinahagi niya ang pighati sa pagkawala ng kanyang yumaong asawa, ang pangungulila na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging tahimik. Nakikinig lamang si Teresa, ang kanyang puso ay tila nakakahanap ng kakambal na kaluluwa sa paghihirap na dinanas ng lalaki. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang haplos na nagpapahilom sa mga sugat na iniwan ni Carlos. Habang sila ay abala sa pag-aayos ng ilang mga kamatis sa mesa, hindi sinasadyang nagdampi ang kanilang mga kamay. Ang init na dumaloy mula sa balat ni Gabriel patungo kay Teresa ay tila isang kuryenteng nagpagising sa kanyang namamanhid na damdamin. Mabilis na binawi ni Teresa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga pisngi ay uminit at namula sa kabila ng lamig ng gabi. Isang matamis at nakakalunod na kilig ang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na akala niya ay tuluyan ng namatay kasama ng kanyang tiwala sa mga lalaki. Tinitigan siya ni Gabriel ng may malalim na paghanga at pangako ng pag-aalaga. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa kapayapaan ng karinderya, isang hindi kilalang babae, ang palihim, na nagtatanong sa lumang kapitbahayan kung saan dating nakatira si Stella. Ang mga impormasyong kanyang nakukuha ay tila mga piraso ng puzzle na hindi tumutugma sa malinis na imaheng ipinapakita ni Stella kay Carlos. May mga bulong tungkol sa isang nakaraang puno ng kasinungalingan at isang lalaking matagal nang naghahanap sa kanya. Ang lihim na ito ay tila isang mitya na unti-unti nang nauubos, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang sumabog at wasakin ang ilusyon ng pamilyang itinayo ni na Carlos at Lola Carmen. Pagsapit ng madaling araw nang ang langit ay nagsisimula pa lamang magkulay abo, ang katahimikan sa paligid ng palengke ay binalot ng isang kakaibang tensyon. Ang mga anino ng ilang kalalakihan na may dalang mga kahoy na pamalo ay dahan-dahang papalapit sa karinderya ni Teresa. Ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang babala ng panganib. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa ilalim ng mga bonnet. Ang banta ni Carlos ay hindi na lamang mga salita. Ang panganib ay nasa pintuan na naghihintay na tuluyan ng sirain ang bagong buhay na pilit na itinatayo ni Teresa sa tulong ni Gabriel. Ang tanging tanong na naiwan sa malamig na hangin ay kung sapat ba ang proteksyon ng isang itim na payong laban sa bagsik ng isang pusong puno ng puot. Ang katahimikan ng madaling araw ay biglang napunit ng marahas na pagpasok ng tatlong kalalakihan sa maliit na karinderya ni Teresa. Ang bawat hakbang nila ay nagdadala ng tunog ng pagkabali ng mga kahoy na silya at ang kalansing ng mga metal na kagamitan na pilit nilang itinatapon sa sahig. Ang layunin nila ay malinaw, wasakin ang tanging pag-asa na natitira kay Teresa. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na humarang si Gabriel sa harap ng nanginginig na si Teresa. Ang matitipunong braso ng lalaki ay nagsilbing kalasag-sinalag ang isang malakas na hampas ng kahoy na dapat ay tatama sa balikat ng babae. Ramdam ni Teresa ang bigat ng pagtama ng kahoy sa laman ni Gabriel, isang tunog na nagpabagsak sa kanyang puso sa matinding takot at pag-aalala. Hindi hinayaan ni Gabriel na magpatuloy ang paninira. Sa kabila ng sakit sa kanyang balikat, buong tapang niyang hinarap ang mga thugs. Ang bawat galaw niya ay puno ng determinasyon
na protektahan ang babaeng mahalaga sa kanya. Hindi nagtagal ang ingay ng kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng mga kapwa-tindero at mga trabahador sa palengke na madalas nang kumakain kay Teresa. Ang mga taong nakatikim ng kabutihan at masarap na luto ni Teresa ay hindi nag-atubiling rumesponde. Hawak ang kanilang sariling mga kagamitan, pinalibutan nila ang mga bayarang lalaki hanggang sa mapilitan ang mga ito na tumakbo at maglaho sa dilim ng mga eskinita. Ang pagkakaisa ng komunidad ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang bayad na karahasan. Nang bumalik ang katahimikan, tanging ang mabilis na paghinga ni na Teresa at Gabriel ang maririnig. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang kinuha niya ang maliit na first aid kit na laging nakahanda. Inalalayan niya si Gabriel na maupo at dahan-dahang hinubad ang suot nitong jacket upang makita ang tinamong pasa. Ang maputlang balat sa balikat ni Gabriel ay mabilis na nagkukulay lila, isang sakripisyong ginawa nito nang walang pag-aalinlangan. Maingat na inilapat ni Teresa ang bulak na may gamot sa sugat ng lalaki. Sa bawat pagdampi ng kanyang kamay, tila nararamdaman niya ang sakit na dinaranas nito. Sa isang saglit, tumigil ang paggalaw ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na hindi niya napigilang pumatak mismo sa matipunong braso ni Gabriel. "I'm sorry, Gabriel, dahil sa akin nasasaktan ka." Ang mahina at nanginginig niyang bulong. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kabilang kamay at hinawakan ang baba ni Teresa. Maingat niyang inilapit ang kanyang mukha hanggang sa magdikit ang kanilang mga noo sa isang napakasensitibo at tahimik na sandali. Ang init ng hininga ni Gabriel at ang amoy ng gamot ay humalo sa hangin, nagbibigay ng pakiramdam ng labis na pag-aalaga at proteksyon. Ang sandaling iyon ay hindi nangangailangan ng anumang pangako. Sapat na ang tibok ng kanilang mga puso upang sabihing hindi sila bibitiw sa isa't isa. Habang nagaganap ang mapayapang paghihilom sa palengke, ang Casa de Carlos naman ay dumaranas ng isang matinding krisis. Ang marangyang restaurant na dati ay simbolo ng tagumpay ni Carlos ay binalot ng isang nakakasulasok na amoy na hindi kayang itago ng anumang air freshener. Ang mga parokyano na dati ay matiyagang naghihintay ay isa-isang lumabas nang may takip sa ilong bitbit ang balita tungkol sa maruming pagkaing inihain sa kanila. Dumating ang sanitary inspector dahil sa dami ng sumbong ng pagkalason. Natagpuan sa loob ng kanilang freezer ang mga bulok na karne na pilit na ginagamit ni Carlos upang makatipid sa pondo. Ang hatol ay mabilis at walang awa, kailangang ipasara ang Casa de Carlos hanggat hindi naayos ang kalinisan ni Taba nito. Sa loob ng kanilang bahay, ang tensyon ay tila isang sumasabog na bulkan. Umiiyak at naghihisterya si Lola Carmen dahil sa kahihiyan at pagkalugi ng pamilya. Sinisi ni Carlos si Stella dahil sa kawalan nito ng pakialam sa negosyo, ngunit mabilis na gumamit ng manipulasyon ng kerida. Hawak ang kanyang tiyan, nagkunwari si Stella na nahihilo at nananakit ang sinapupunan upang makuha ang simpatya ng mag-ina. "Huwag niyo akong sisihin, masama ito para sa baby natin, Carlos," ang sigaw ni Stella habang palihim na nagnginggit-ngit ang kanyang mga ngipin. Ngunit ang karma ay hindi natatapos sa pagpapasara ng restaurant. Paglabas ni Stella sa isang madilim na eskinita upang itapon ang ilang basura, isang kamay na puno ng mga tattoo ang biglang humablot sa kanyang braso. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay nagdulot ng sakit na nagpatahimik sa kanya. Isang lalaking may nakakatakot na tingin ang tumitig ng diretso sa mga mata ni Stella. Ang boses nito ay parang isang bulong mula sa impyerno. "Akala mo ba matatakasan mo ako? Stella, nasaan ang pera ko? At kumusta na ang anak ko na ipinapasa mo sa ibang lalaki?" Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa lahat ng kasinungalingan ni Stella. Ang lihim na matagal niyang itinago ay nagsisimula na ring sumabog, nagbabadyang wasakin ang huling piraso ng kanyang mapagpanggap
na buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na nagdaan, tila binubuksan na ng langit ang pintuan para sa isang bagong simula ni Teresa. Ang amoy ng sariwang luto na nagmumula sa kanyang maliit na karinderya ay tila naging isang awit na umaakit sa mga taong dumadaan sa palengke. Hindi alam ni Teresa, ngunit ang kanyang tahimik na tagapagtanggol na si Gabriel ay may inihandang sorpresa. Isang sikat na food vlogger na kilala sa pagtuklas ng mga nakatagong masasarap na kainan, ang palihim na inimbitahan ni Gabriel upang tikman ang mga putahe ni Teresa. Nang dumating ang vlogger at nagsimulang kumuha ng video sa pagkaing inihahain ng simpleng pwesto ni Teresa, ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang bawat subo ng vlogger ay sinundan ng mga papuri na mabilis na kumalat sa social media na naging dahilan upang dagsain ng tao ang kanyang karinderya. Mula umaga hanggang hapon, walang humpay ang pagdating ng mga suki at mga bagong mukha na nagnanais makatikim ng kanyang luto. Pagod man ang katawan ni Teresa at puno ng pawis ang kanyang mukha, hindi nawawala ang ningning sa kanyang mga mata. Masaya siyang nagsisilbi ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos upang matugunan ang bawat order. Sa gitna ng abalang oras, hindi siya iniwan ni Gabriel. Ang lalaki ay naroon upang tumulong sa pag-aayos ng mga plato at pag-aasikaso sa mga customer. Sa isang pagkakataon, nang mapansin ni Gabriel na halos malunod na si Teresa sa pagod, kinuha nito ang kanyang malinis na panyo at dahan-dahang lumapit sa babae. Maingat at puno ng pagmamahal na pinunasan ni Gabriel ang pawis na namumuo sa noo at leeg ni Teresa. Ang pagdampi ng panyo at ang init ng kamay ni Gabriel sa kanyang balat ay nagdulot ng isang matamis na kuryente na nagpatigil sa mundo ni Teresa sa loob ng ilang segundo. Sa gitna ng ingay ng palengke at usok ng kusina, tanging ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso ang tila naririnig. Ang simpleng kilos na yon ni Gabriel ay nagparating ng mensahe na higit pa sa anumang salita, na sa bawat patak ng pawis ni Teresa, may isang taong handang umalalay at magpahalaga sa kanya. Isang mahiyaing napangiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Ang kanyang pagkapagod ay tila biglang napawi at napalitan ng isang kakaibang lakas. Nang sumapit ang gabi at tuluyan nang naubos ang lahat ng kanyang tinda, naupo ang dalawa upang bilangin ang kinita sa maghapon. Ang mga gusot at mantikaing barya pati na ang mga papel na pera ay naging simbolo ng kanyang dugo at pawis. Nang makita ang kabuuan ng halaga, hindi napigilan ni Teresa ang maiyak. Sapat na ang halagang yon upang mabayaran ang kanyang unang hulog sa malaking utang na iniwan ni Carlos. Inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Teresa at malumanay na nagsalita. Sabi niya iyon, ang amoy ng tunay na tagumpay, ang tagumpay na hindi kinuha sa ibang tao, kundi pinaghirapan ng sariling mga kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na ang bigat na daladala niya ay unti-unti nang gumagaan. Gayunpaman, sa likod ng masayang tagumpay na ito, may isang pares ng mga mata na puno ng inggit at puot ang nagmamasid mula sa di kalayuan. Nakaparada ang kotse ni Carlos sa madilim na bahagi ng kalsada, sapat na layo upang hindi mapansin, ngunit sapat na malapit upang makita ang dami ng taong pumapasok sa karinderya ni Teresa. Nalilisik ang kanyang mga mata habang pinapanood ang tagumpay ng babaeng akala niya ay gagapang sa lupa matapos niyang palayasin. Ang kanyang sariling restaurant ay nananatiling sarado at nababalot ng kahihiyan habang ang karinderya ni Teresa ay nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. Ang inggit ay tila isang lason na mabilis na kumakalat sa sistema ni Carlos. Ang bawat tawa ni Teresa na naririnig niya mula sa malayo ay tila isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinuring niyang mababa ay ngayon ay mas matagumpay pa kaysa sa kanya. Sa kanyang isipan, nagsisimula ng mabuo ang isang bagong balak, isang mas matinding paraan upang bawiin ang lahat
o tuluyang wasakin ang kaligayahan ni Teresa. Habang dahan-dahan niyang pinaandar ang kanyang kotse, paalis ang tanging naiwan sa hangin ay ang nakakatakot na katahimikan ng isang taong handang gumawa ng kahit anong kasamaan upang hindi lamang siya ang magdusa. Ang liwanag sa karinderya ni Teresa ay tila isang hamon na nais niyang patayin sa lalong madaling panahon. Petuma. Sa loob ng tahanan ni na Carlos ang hanging dati ay puno ng pagmamalaki, ay pinalitan na ng isang uri ng mabigat na pananahimik na tila may itinatagong mitya. Si Stella na nakaupo sa malambot na sofa ay sadyang nagpapakita ng labis na panghihina. Ang kanyang isang kamay ay laging nakahawak sa kanyang sinapupunan, habang ang isa naman ay tila naghahanap ng mahahawakan. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang hingan si Lola Carmen ng mga gintong alahas na ayon sa kanya ay magsisilbing swerte para sa bata at pampalubag loob sa stress na dinaranas niya dahil sa pagsasara ng restaurant. Bagamat nag-aalinlangan ng matanda dahil sa unti-unti nang nauubos na pondo, hindi niya natiis ang mapanlinlang na pananalita ni Stella. Maayaw niyo ba sa apo niyo? Baka kung ano ang mangyari sa kanya dahil sa sobrang pag-aalala ko sa future namin. Ang binitiwang gaslighting ni Stella na nagpabigay loob sa matanda. Nang makuha ang hiling, nagkunwari si Stella na kailangang lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang isang malupit na tawa na tila kumukot siya sa katangahan ng pamilyang kanyang niloloko. Mabilis siyang nagtungo sa isang madilim at liblib na sulok ng parke upang makipagkita sa lalaking may tattoo na nakita na niya noon. Hindi ito kamag-anak kundi ang kanyang tunay na karelasyon na isang sugarol at baon sa utang. Inabot ni Stella ang mga alahas at ang natitirang pera na ninakaw niya mula sa pondo ni Carlos. Ang bawat salita niya ay puno ng paghamak. Habang tinatawag niyang mga utu-uto sina Carlos at Lola Carmen, walang kamalay-malay na sila ay ginagawa lamang niyang gatasan para sa kanyang pansariling layunin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa mundo ng panlilinlang ang gabi, ay nagdadala ng isang kakaibang init sa puso ni Teresa. Kasama niya si Gabriel sa isang mataong night market upang bumili ng mga bagong plato at kagamitan para sa lumalago niyang karinderya. Ang makukulay na ilaw at ang amoy ng iba't ibang pagkain ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Habang maingat nilang pinipili ang mga gamit, nagsimulang bumagsak ang mahihinang patak ng ulan mula sa madilim na kalangitan. Ang tuyong semento ay unti-unting nababasa, naglalabas ng amoy ng lupa na sumasabay sa banayad na hangin. Mabilis na kinuha ni Gabriel ang isang maliit na payong mula sa kanyang bag at binuksan ito. Dahil sa liit ng payong napilitan ang dalawa na magdikit ang kanilang mga balikat upang hindi mabasa. Ang bawat hakbang nila ay tila isang nakakalunod na sayaw ng pag-aalaga. Napansin ni Teresa na mas pinapanig ni Gabriel ang payong sa kanyang bahagi, dahilan upang ang kabilang balikat ng lalaki ay tuluyan ng mabasa ng ulan. Isang matinding kurot ng paghanga at kilig ang naramdaman ni Teresa. Sa loob ng 8 taon sa piling ni Carlos, siya ang laging humahawak ng payong. Siya ang laging nagsasakripisyo, ngunit ngayon, sa piling ni Gabriel, naramdaman niya ang pakiramdam ng isang babaeng iniingatan at pinoprotektahan. Ang katahimikan sa pagitan nila habang naglalakad sa ilalim ng iisang payong ay puno ng mga damdaming mas malakas pa sa anumang bagyo. Sa kabila ng kanilang payapang sandali, ang karma ay tahimik na gumagawa ng sariling landas. Isang taong hindi nagpapakilala ang palihim na sumunod kay Stella sa parke. Ang mabilis na pagpindot sa kagamitan ng taong ito ay nagresulta sa mga malilinaw na litrato ni Stella habang iniaabot ang mga ninakaw na alahas at pera sa lalaking may tattoo kasama na ang kanilang pagyayakapan na nagpapatunay ng kanilang tunay na relasyon. Ang bawat kuha ay tila mga ebidensyang handang sumira sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni Stella. Ang mga litratong ito
ay magsisilbing lason na unti-unting papatay sa huling piraso ng tiwala na mayroon sina Carlos at Lola Carmen. Nang sumapit ang malalim na gabi at ang lahat ay nakalubog na sa pananahimik, isang puting sobre ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng pinto ng tahanan ni na Carlos. Ang tunog ng papel na kumikis-kis sa sahig ay tila isang babala ng paparating na gulo. Ang sobreng iyon ay naglalaman ng mga katotohanang hindi kayang tanggapin ng isang lalaking mapagmataas at isang matandang mapangapi. Habang ang lahat ay himbing sa tulog ang mitya, ay tuluyan na ngang naupos naghihintay na lamang ng sikat ng araw upang ang lahat ay sumabog at iwanan silang wasak sa gitna ng kanilang sariling mga kasalanan. Ang tanong na lamang na natitira ay kung sino ang unang makakakita sa sobrang magpapabago sa kanilang tadhana. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng tahanan ni na Carlos ay hindi nagdala ng init kundi isang malamig na katotohanang handang mawasak sa katahimikan ng umaga. Si Lola Carmen na maagang nagising dahil sa hindi maipaliwanag na kaba ay napansin ang puting sobre na nakasiksik sa ilalim ng kanilang pinto. Ang tunog ng papel na kumikis-kis sa sahig habang kinukuha niya ito ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan ng sala. Sa bawat dahan-dahang pagpunit niya sa gilid ng sobre, ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Nang tuluyan niyang mailabas ang nilalaman nito ang mundo ng matanda, ay tila biglang huminto. Ang mga malilinaw na larawan ni Stella na nakikipagpalitan ng matatamis na haplos sa isang lalaking puno ng tattoo, kasama ang pag-abot ng mga ninakaw na alahas, ay nalantad sa harap ng kanyang nanlalabong mga mata. Hindi pa man lubusang natutunaw ng kanyang isipan, ang nakita lumabas si Stella mula sa silid nag-uunat at nagkukunwaring inaantok pa rin. Ngunit nang makita niya ang mga larawang hawak ni Lola Carmen at ang namumutlang mukha nito, ang mapagpanggap na anyo ng kirida ay mabilis na naglaho. Sa halip na matakot o humingi ng tawad, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Wala na ang maskara ng isang mabait at masunuring manugang. Ang lumitaw ay ang tunay na anyo ng isang babaeng walang pakundangan. Galit na kinuwestiyon ni Lola Carmen ang katapatan ni Stella. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding panlulumo. "How dare you look at me like that, matanda? Akala mo ba talaga ay tapat ako sa pamilyang ito na unti-unti nang nauubusan ng pera?" Ang malupit na sagot ni Stella na puno ng paghamak. "You needed me for an heir, right? Well, you got what you wanted, but don't expect me to be like your stupid ex-daughter-in-law na kayang magtiis sa ugali mo." Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, nawalan ng pasensya si Stella. Ang malakas na pagtulak niya kay Lola Carmen ay nagpadapa sa matanda sa malamig na semento ng sala. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng babae habang pinapanood niyang namimilipit sa sakit ang matanda. Tanging ang kanyang sariling kapakanan lamang ang mahalaga. Eksaktong pagpasok ni Carlos sa sala nang mangyari ang insidente. Sa halip na makita ang katotohanan, mabilis na gumamit ng manipulasyon si Stella. Nagkunwari itong umiiyak at humawak sa kanyang tiyan, isinisigaw na siya ang unang sinugod ni Lola Carmen dahil sa selos at paranoia. Ang bawat patak ng pekeng luha ni Stella ay tila lason na pumasok sa isipan ni Carlos. Sa harap ng kanyang sugatang ina na nakahiga sa sahig, pinili ni Carlos na kampihan ang babaeng nagdadala umano ng kanyang anak. Sinigawan niya ang sariling ina, tinawag itong baliw at nanggugulo lamang sa kanilang katahimikan. Ang bawat masakit na salita ni Carlos ay tila mga pako na bumaon sa puso ni Lola Carmen, mas masakit pa kaysa sa pagkakadapa niya sa semento. Nang iwanan siyang mag-isa sa sala, habang pumasok ang dalawa sa silid, ang bawat patak ng luha ni Lola Carmen ay humalo sa alikabok ng sahig. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at sakit, biglang bumalik sa kanyang gunita ang mukha ni Teresa. Naalala niya ang bawat umaga
na matiyagang nagluluto si Teresa ng mainit na sabaw. Para sa kanya ang bawat haplos ng pag-aalaga nito kapag masama ang kanyang pakiramdam at ang lahat ng panlalait na tinanggap nito mula sa kanya nang walang anumang reklamo. Ngayon, sa ilalim ng kamay ng babaeng pinili nilang ipalit sa kanya, tanging karahasan at pang-aapi ang kanyang natamo. Ang pagsisisi ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa kanyang leeg, ngunit huli na ang lahat upang bawiin ang mga pagkakamaling nagawa. Habang ang lahat ay tila natatahimik na sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto ay mabilis na kumikilos si Stella. Ang bawat gamit na may halaga ay maingat at mabilis niyang isinisiksik sa loob ng isang malaking itim na bag. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa pinto. Tinitiyak na hindi mapapansin ni Carlos ang kanyang mga balak. Batid ni Stella na ang kanyang laro ay malapit nang matapos at hindi niya hahayaang madamay siya sa pagguho ng Casa de Carlos. Ang mabilis na pag-iimpake niya sa gitna ng kadiliman ay nagbabadyang mag-iwan ng isang malaking butas sa buhay ng mga taong nagtiwala sa kanyang mga kasinungalingan. Sa pagsapit ng madaling araw, isang mabilis na pagtakas ang nakaplano na mag-iiwan kay Carlos na wasak at walang kahit anong natitira kundi ang anino ng kanyang sariling mga pagkakamali. Paano? Ang sikat ng araw na tumama sa mukha ni Carlos nang umagang yon ay hindi nagdala ng bagong pag-asa, kundi isang malupit na katotohanang gigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang naramdaman niya ay ang kakaibang katahimikan sa loob ng silid. Kinapa niya ang kabilang bahagi ng kama, ngunit tanging ang malamig at bakanting sapin ang sumalubong sa kanyang palad. Wala ang init ni Stella, wala ang malambot na hininga ng babaeng pinag-alayan niya ng lahat. Ang kanyang kaba ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumara sa kanyang lalamunan habang mabilis siyang bumabangon upang hanapin ang kirida. Ngunit ang bawat silid na kanyang pinasukan ay walang laman. Pagdating niya sa opisina ang kanyang puso ay tila tuluyang huminto. Ang kahadayero ay nakabukas ng malawak, wala ng laman, kundi ang anino ng kawalan. Limas ang pondo-limas ang mga huling papeles ng Casa de Carlos at maging ang mga alahas na pag-aari ni Lola Carmen ay naglaho ng parang bula. Sa ibabaw ng mesa, isang piraso ng papel, ang naiwan isang pekeng ultrasound at isang maikling sulat na puno ng panunuya. Doon sa mga huling salita ni Stella, ay nalaman ni Carlos ang pinakamasakit na katotohanan na ang batang inaasahan niyang magdadala ng dangal sa kanyang pangalan ay hindi pala sa kanya at siya ay isa lamang utu-utong ginamit upang mapunuan ang kasakiman ng isang magnanakaw. Sa labas ng kanyang tahanan ang karma ay hindi nagpatumpik-tumpik. Ang mga taong pinagkakautangan ni Carlos na matagal nang nagtitimpi ay sabay-sabay na sumugod sa harap ng Casa de Carlos. Ang marangyang signboard na may pangalan niya ay hinila at pilit na binaklas mula sa pagkakaangkla nito. Ang malaking signboard na gawa sa kahoy at bakal ay dahan-dahang bumigay. Bumagsak ito sa maputik na kalsada at lumikha ng isang mabigat na tunog na tila yumanig sa buong paligid. Ang putik ay tuluyang tumabon sa pangalang Carlos, simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa rurok ng kanyang kayabangan. Wala siyang nagawa, kundi ang panoorin ang pagwasak sa kanyang negosyo, habang ang mga nagpapautang ay naglalabas ng kanilang galit sa pamamagitan ng pagkuha sa mga natitirang kagamitan sa loob. Dahil sa kawalan ng maibabayad, hindi nakaligtas si Carlos sa galit ng mga taong kanyang nalinlang. Ang kanyang katawan ay dumanas ng sakit mula sa mga kamay ng mga nagngingit-ngit na nagpapautang, ngunit mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Sugatan madungis at puno ng kahihiyan, naglakad si Carlos nang walang direksyon sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at puno ng dumi, tila isang basahan na itinapon sa tabi. Ang bawat hakbang niya sa semento
ay tila isang paglalakbay patungo sa impyernong siya rin ang gumawa. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga paa ay dinala siya sa tapat ng isang restaurant na nagliliwanag sa gitna ng palengke. Mula sa labas ng malinis na salamin, nakita ni Carlos si Teresa. Napakaganda ng kanyang dating asawa. Ang mukha nito ay puno ng kaligayahan habang masayang nagsisilbi sa mga parokyanong hindi mahulugan ng karayom sa dami. Nakita niya kung paano alagaan ni Gabriel si Teresa isang banayad na haplos, sa balikat isang tapat na ngiti, at isang pagtingin na puno ng tunay na pagrespeto. Ang kaibahan ng kanyang kasalukuyang kalagayan sa buhay na tinatamasa ngayon ni Teresa ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang kaluluwa. Ang pride ni Carlos ay tuluyan ng nadurog. Wala na ang lalaking mapagmataas na nagsabing si Teresa ay amoy sibuyas at walang silbi. Sa harap ng maraming tao, dahan-dahang bumigay ang kanyang mga tuhod hanggang sa siya ay lumuhod mismo sa harap ng pinto ng restaurant ni Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa salamin ang kanyang mga luha ay humalo sa dumi ng kanyang mukha. Sa gitna ng ingay ng palengke, tanging ang kanyang kaawa-awang tinig, ang pilit na kumakawala, isinisigaw ang pangalan ng babaeng minsan niyang itinapon. Teresa, patawarin mo ako. Teresa. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod, ngunit ang tanong na lamang na naiwan sa hangin ay kung mayroon pa bang puwang para sa awa sa pusong minsan na niyang winasak ng walang pakundangan. Ang anino ni Carlos sa labas ng salaming pinto ng restaurant ay tila isang malabong gunita ng nakaraang nais ng ibaon ni Teresa sa limot. Habang nakaluhod ang lalaki sa gitna ng dumi at putik, tinitigan siya ni Teresa mula sa loob ng may kasalukuyang kapayapaan na hindi niya inakalang makakamtan niya muli. Wala nang galit sa kanyang dibdib, wala nang hapdi ng pagtataksil, kundi isang malalim na pagkaawa sa isang taong nawalan ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Hindi siya lumabas upang harapin ito. Sa halip dahan-dahang iniabot ni Teresa ang tali ng blind sa bintana at maingat itong ibinaba. Tuluyang tinatakpan ng tanawin ng kanyang nakaraan. Ang dahan-dahang pagbagsak ng mga piraso ng kahoy na takip sa bintana ay tila naging huling hantungan ng bawat luha na inilaan niya para sa lalaking iyon. Kasabay ng pagtatago ng anino ni Carlos ay ang biglaang pagbabago ng panahon. Ang madilim na kalangitan ay tuluyan ng bumigay, naglalabas ng isang malakas na ulan na tila nais hugasan ang lahat ng dumi sa kalsada. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa bubong at sa sementadong daan ay lumilikha ng isang mabigat at walang humpay na ritmo sa paligid. Naiwan sina Gabriel at Teresa sa loob ng restaurant upang mag-ayos ng mga inventaryo at huling kagamitan bago ang tuluyang pag-uwi. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, biglang nawalan ng kuryente. Ang kaninang maliwanag na silid ay binalot ng madilim na kumot ng gabi at tanging ang liwanag mula sa kidlat sa labas ang nagbibigay ng mabilis at puting kislap sa loob. Hindi natinag si Gabriel. Maingat siyang naglakad sa dilim at kumuha ng isang maliit na puting kandila. Nang sindihan niya ito ang maliit na apoy, ay nagsimulang sumayaw nagbibigay ng isang mainit at malamlam na liwanag na nagpatingkad sa seryosong mukha ng lalaki. Lumapit si Gabriel kay Teresa na noo ay nakaupo sa tabi ng counter. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Teresa, ang mga kamay na puno ng peklat mula sa mainit na mantika at sugat ng kutsilyo, mga peklat na naging saksi sa kanyang pakikipaglaban sa buhay. Tinitigan ni Gabriel ang bawat guhit sa palad ng babae nang may labis na paggalang tila ba ang bawat marka roon ay isang medalya ng karangalan. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay na parang sa mga pelikula. Teresa, ang malumanay na simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang bulong na yumayakap sa katahimikan ng gabi. Pero ipinapangako ko sa iyo, hanggat ako ang nasa tabi mo, hindi ka na kailanman luluha ng mag-isa. I will protect you and this peace that we built together.
Hindi ko hahayaang saktan ka pang muli ng sinuman. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang mainit na haplos na tumatagos sa kaibuturan ng puso ni Teresa. Dahan-dahang tinutunaw ang natitirang yelo ng takot at pag-aalinlangan. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa labis na kapanatagan. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa matatag na dibdib ni Gabriel. Nararamdaman ang regular at malakas na tibok ng puso ng lalaki sa kanyang pandinig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang amoy ng kandila at ang sariwang hangin mula sa ulan ay humahalo sa bango ni Gabriel. Sa sandaling iyon, wala nang Carlos na nagmamakaawa sa labas, wala nang utang na kailangang bayaran, at wala nang pait ng kahapon. Tanging ang init ng yakap ni Gabriel at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa ang nananatili. Pumatak ang isang luha mula sa mga mata ni Teresa, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat dahil sa wakas, sa gitna ng unos na sumira sa kanyang buhay, ay nakahanap siya ng isang kanlungan na kailanman ay hindi siya bibitawan. Ang katahimikan sa loob ng restaurant ay tila naging isang sagradong sandali ng paghihilom, isang pagpapatunay na matapos ang bawat bagyo, laging may isyang kamay na handang gumabay sa atin patungo sa liwanag. Sa labas ang ulan ay patuloy sa kanyang pagbuhos, ngunit sa loob ng maliliit na dingding na iyon, ang apoy ng kandila ay nananatiling matatag, tila isang simbolo ng pag-ibig na hindi kailanman mapapatay ng anumang lakas ng hangin o pait ng tadhana. Ang sikat ng araw sa silangan ay hindi nagdala ng init sa nanlalamig na pagkatao ni Carlos, kundi isang malupit na liwanag na naglantad sa bawat sulok ng kanyang pagkawasak. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa loob ng kanyang bakanting tahanan ay tila mga tunog ng hatol na nagpapaliit sa kanyang mundo. Ipinaalam ng mga pulis ang balitang matagal na niyang kinatatakutan. Nahuli si Stella sa isang malayong probinsya habang sinusubukang tumakas patungo sa ibang bansa. Ngunit ang hustisya ay may kasamang pait dahil ayon sa ulat, wala nang natira sa lahat ng perang ninakaw nito. Ang kanyang tunay na karelasyon, ang lalaking may tattoo na siyang ama ng dinadala ni Stella, ay nilimas ang lahat ng pondo at alahas bago pa man mahuli ang babae. Ang pangarap ni Carlos na magkaroon ng tagapagmana ay naging isang malupit na biro, isang bula na pumutok at nag-iwan lamang ng pait sa kanyang lalamunan. Hindi pa natatapos ang daluyong ng karma para kay Carlos. Ang mga papeles na inilapag ng mga opisyal sa kanyang harapan ay naglalaman ng mga ebidensya ng hindi pagbabayad ng buwis at patong-patong na utang sa mga sindikato na sadyang ginamit niya upang isalba ang bumabagsak na Casa de Carlos. Dahil sa kawalan ng anumang ari-arian na maipepresenta, napilitan si Carlos na pumirma sa isang dokumento na tuluyang mag-aalis sa kanila ng karapatan sa mismong bahay na ipinagmamalaki ng kanyang ina. Ang panulat sa kanyang kamay ay tila naging napakabigat, ang bawat dulo ng titik na kanyang ginagawa ay tila pagputol sa huling hibla ng kanyang dignidad. Ang bahay na naging saksi sa kanyang pagtataksil at pagmamataas ay kukunin na sa kanya nang walang anumang pasubali. Sa gitna ng tensyong ito, ang matandang katawan ni Lola Carmen ay hindi na nakayanan ang bigat ng kahihihiyan at paghihirap. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamalaki at panlalait, ay biglang bumigay sa gitna ng sala. Ang matanda ay dinala sa isang siksikang pampublikong ospital kung saan ang amoy ng gamot at ang ingay ng mga pasyente sa koridor ay tila isang malaking insulto sa kanyang dating marangyang buhay. Habang nakahiga sa isang lumang kama, walang tigil si Lola Carmen sa pagbulong ng pangalan ni Teresa. Sa kanyang pag-iisa at takot, ang tanging mukhang kanyang hinahanap ay ang mukha ng babaeng matiyagang nag-alaga sa kanya noon, ang babaeng sadyang itinapon nila para sa isang kasinungalingan. Ang bawat hikbi ng matanda
ay tila isang huling hiling ng kapatawaran na wala nang makarinig. Naharap si Carlos sa isang malupit na ultimatum. Kung hindi siya makakapagbayad ng malaking halaga sa loob ng 24 oras, ang malamig na rehas ng bilangguan ang susunod niyang magiging tahanan. Ang desperasyon ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang isipan. Binubura ang huling piraso ng kanyang katuwiran. Tumingin siya sa kanyang mga nanginginig na kamay, ang mga kamay na dati ay laging may hawak na pera at kapangyarihan, ngunit ngayon ay wala nang makapitan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na determinasyon. Sa kanyang palagay, ang lahat ng kanyang kamalasan ay nagsimula nang umalis si Teresa. At sa kanya ring isipan, si Teresa lamang ang tanging paraan upang matapos ang lahat ng ito. Dahan-dahang lumapit si Carlos sa lababo at kinuha ang isang maliit na kutsilyo na may matalim na dulo. Ang sikat ng araw na tumatama sa bakal ay lumikha ng isang nakakasulasok na kislap na tila sumasalamin sa kanyang madilim na hangarin. Umiiyak siya na parang isang bata, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi ng pagsisisi na hinaluan ng puot. Sa halip na tanggapin ang kanyang mga kasalanan, pinili niyang isisi ang lahat sa babaeng ngayon ay malaya na. Habang mabilis siyang lumalabas ng bahay at tumatakbo patungo sa direksyon ng restaurant ni Teresa, ang hangin ay tila nagbabadya ng isang madugong pagtatapos. Ang kislap ng kutsilyo sa kanyang kamay ay tila isang mitya na handa nang sumabog nag-iiwan ng isang malaking tanong sa hangin. Kung magagawa ba ni Teresa na maligtasan ang huling pagwawala ng isang lalaking wala nang mawawala? Ang payapang sikat ng araw na dumadaloy sa loob ng restaurant ni Teresa ay biglang nabalot ng isang madilim at mabigat na anino nang marahas na bumukas ang pintuan. Ang bawat dekorasyong maingat na inayos ni Teresa ay tila nayanig sa pagpasok ni Carlos. Ang kanyang anyo ay hindi na makikilala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng baliw na determinasyon at sukdulang desperasyon, habang ang kanyang gulugulong buhok at madungis na suit ay nagpapakita ng kanyang tuluyang pagbulusok sa putikan. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kutsilyo na malamig na kumikinang sa ilalim ng ilaw, isang huling armas ng isang taong wala nang natitirang dangal. Teresa, ibigay mo sa akin ang pera. Alam kong marami ka nang kinikita rito. Ang sigaw ni Carlos na puno ng pait at pangangailangan. Kailangan kong bayaran ang mga utang ko. Si Mama, mamamatay siya sa ospital kung hindi mo ako tutulungan. Utang na loob mo ito sa amin. Teresa, kami ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong maging asawa ng isang tulad ko noon. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng gaslighting, pilit na ibinabalik ang tanikala ng nakaraang pagkaalipin ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit, na ang babaeng itinuring niyang basura ay siyang may hawak ngayon ng susi sa kanyang kaligtasan. Mabilis na humakbang si Gabriel sa harapan ni Teresa. Ang kanyang malalapad na balikat ay nagsilbing isang matibay at hindi matitibag na pader na handang sumalo sa anumang bagsik ni Carlos. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom handang itanggol ang babaeng nagbigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man makakilos si Gabriel naramdaman niya ang banayad ngunit matatag na haplos ni Teresa sa kanyang braso. Isang haplos na nagsasabing hindi na kailangan ang karahasan upang tapusin ang kabanatang ito. Marahang humakbang paharap si Teresa, lumalabas mula sa likuran ng proteksyon ni Gabriel upang harapin ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Tinitigan ni Teresa ang mga mata ni Carlos nang may lalim na hindi kayang abutin ng anumang galit. Wala nang takot sa kanyang mga mata, wala nang panginginig sa kanyang mga tuhod. Ang tanging naroon ay isang malalim at malamig na awa para sa isang nilalang
na nilamon na ng sariling kasamaan. Carlos, tignan mo ang sarili mo. Ang malumanay, ngunit mariin niyang wika ang boses niya ay kalmado na tila isang tahimik na lawa pagkatapos ng unos. Ang Teresang kaya mong takutin at manipulahin ay matagal mo nang pinatay sa gabi ng anibersaryo natin. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na alipin ng utang na loob na inimbento mo lang. Wala akong utang sa inyo, Carlos. Ibinigay ko ang 8 taon ng buhay ko, ang bawat patak ng pawis ko, para lang payamanin kayo habang tinatrato niyo akong basahan. Sa isang iglap, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Carlos sa harap ng katotohanang ibinato ni Teresa. Ang kutsilyong hawak niya ay dahan-dahang bumaba hanggang sa tuluyan itong bumitiw sa kanyang mga daliri. Ang matinis na tunog ng bakal na tumama sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant, tila isang huling hantungan ng lahat ng kanyang pananakot at pagmamataas. Napaluhod si Carlos sa sahig, humahagulhol na parang isang bata, habang ang mga pulis na kanina pa nakatunog ay pumasok upang pusasan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang kanyang pagwawala ay nagtapos sa isang kaawa-awang pagsisising huli na para sa lahat. Nang mailabas na ng mga awtoridad si Carlos, ang restaurant ay muling binalot ng isang payapang katahimikan. Ang mabigat na hanging dala ng puot ay uunti-unting napalitan ng sariwang simoy ng kalayaan. Lumingon si Teresa kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng kaginhawaan. Sa gitna ng silid, kung saan ang lahat ay nagsilbing saksi sa kanyang huling paglaya, dahan-dahang lumapit si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng paghanga na tila sumasamba sa katatagan ni Teresa. Biglang lumuhod si Gabriel sa isang tuhod, ang kanyang pagkilos ay puno ng paggalang at katapatan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Gabriel ang isang maliit na pilus na kahon na kulay asul. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na may nagniningning na bato, sumasalamin sa liwanag ng hapon. Teresa, napanood ko kung paano ka lumaban para sa sarili mo. At sa bawat araw na kasama kita, mas lalo kong natututunan kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na naghihilom. Ang boses ni Gabriel ay nanginginig sa labis na emosyon. Will you allow me to walk with you for the rest of our lives? Hindi na bilang tagapagtanggol, kundi bilang katuwang mo sa bawat umaga. Will you marry me? Teresa. Ang sabay-sabay na pagpipigil ng hininga ng mga tauhan ni Teresa sa paligid ay tila naging isang musika ng pag-asa. Naghihintay sa sagot na tuluyang magsasara sa sugat ng kahapon at magbubukas sa liwanag ng bukas. Ang katahimikan sa loob ng restaurant matapos ang alok ng kasal ni Gabriel ay tila isang sagradong sandali na nagpapatigil sa pag-inog ng mundo para kay Teresa. Nakatingin siya sa nagniningning na singsing sa loob ng pelus na kahon at pagkatapos ay sa mga mata ni Gabriel na puno ng katapatan at pangako ng isang bukas na hindi na siya mag-iisa. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Teresa ay hindi na luha ng hinagpis, kundi luha ng paglaya mula sa madilim na piitan ng kanyang nakaraan. Sa bawat mabilis na tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang pagsibol ng isang bagong pag-asa na akala niya ay tuluyan ng nalanta. Yes, Gabriel, walang pag-aalinlangan, oo. Ang mahina, ngunit mariing sagot ni Teresa na sapat na upang punuin ang buong silid ng kagalakan. Isinuot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri at sa sandaling magdampi ang kanilang mga balat, ang tunog ng masayang palakpakan mula sa kanilang mga tauhan ay pumuno sa paligid, tila isang masayang himig na nagdiriwang sa tagumpay ng tunay na pag-ibig. Ang init ng yakap ni Gabriel ay naging huling selyo sa pagtatapos ng kabanata ng kanyang paghihirap, isang yakap na nagpaparamdam na sa wakas nakauwi na siya sa tamang piling. Lumipas ang ilang araw at ang balita tungkol sa tuluyang pagbagsak ng pamilya ni Carlos ay kumalat sa buong bayan. Ang lupang dating kinatatayuan ng Casa de Carlos
Ang bahay na naging simbolo ng bawat sampal at panlalait sa kanya ay tuluyan ng na-auction at nabili ng isang kawanggawa upang gawing tahanan para sa mga batang lansangan. Ang bawat kagamitan na dati ay ipinagmamalaki ni Lola Carmen ay isa-isang inilabas, nag-iiwan ng isang bakanteng espasyo na tila sumasalamin sa kawalan ng laman ng kanilang mga puso. Wala ng bakas ng karangyaan, tanging ang alikabok ng nakaraan ang naiwan sa lupang itinayo sa kasinungalingan. Bago tuluyang harapin ang bagong buhay, nagdesisyon si Teresa na bisitahin si Lola Carmen sa pampublikong ospital. Pagpasok niya sa siksikang ward, nakita niya ang matandang nakahiga sa isang lumang kama, wala na ang mga gintong alahas at ang mapagmataas na anyo. Ang matanda ay tila isang lantang dahon na anumang oras ay kukunin ng hangin. Wala itong ibang binubulong, kundi ang pangalan ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagsisisi. Ibinaba ni Teresa ang isang kahon ng mainit na tinapay sa tabi ng kama, ang tinapay na galing sa sarili niyang pinaghirapan. Tinitigan ni Teresa ang matanda ng huling beses. Hindi siya pumarito upang maghiganti, kundi upang tuluyan ng bitawan ang natitirang bigat sa kanyang dibdib. Pinatatawad ko na kayo, Ma. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil kailangan kong maging malaya para sa sarili ko. Ang huling wika ni Teresa bago siya tumalikod at naglakad palayo nang hindi na muling lumingon. Ang bawat hakbang niya palabas ng ospital ay tila pagtatanggal ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap langhapin at ang sikat ng araw ay mas maliwanag kaysa sa dati. Sinalubong siya ni Gabriel. Sa labas ng gusali ang kanyang muka ay nagliliwanag sa bawat ngiti. Magkahawak kamay silang naglakad sa ilalim ng asul na kalangitan, binubuo ang mga plano para sa kanilang hinaharap. Habang pinagmamasdan ni Teresa ang mga taong masayang naglalakad sa paligid, nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang nakaramdam si Teresa ng isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga hakbang ay bahagyang gumaralgal at napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Gabriel upang hindi mabuwal. Agad siyang sinalo ni Gabriel nang may labis na pag-aalala. Ang kanyang mga bisig ay mabilis na yumakap sa baywang ng babae. Teresa, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang tanong ni Gabriel habang tinitignan ang namumutlang mukha ni Teresa. Isang nurse na dumaan ang nakakita sa kanila at napahinto. May isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Teresa. Baka kailangan niyo na pong magpa-check up, ma'am. Mukhang may bagong biyaya na pong kumakatok sa buhay niyo. Ang malumanay na wika ng nurse na nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isipan ng dalawa. Tinitigan ni Teresa si Gabriel, ang kanyang kaba ay unti-unting napalitan ng isang hindi maipaliwanag na saya habang ang pangako ng isang bagong buhay ay nagsisimula nang tumibok sa kanyang kaibuturan. Sa ilalim ng dapit hapong naglalabas ng mga kulay kahel at lilang langit nakatayo si Teresa sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan. Ang hangin na nagmumula sa mga puno sa paligid ay nagdadala ng amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim. Sa loob ng silid ang dahan-dahang pag-ugoy ng isang kahoy na duyan ay lumilikha ng isang payapang ritmo sa gitna ng katahimikan. Nilapitan ni Teresa ang duyan at pinagmasdan ang kanyang natutulog na sanggol na babae, isang munting anghel na may mapayapang muka at maliliit na daliri na mahigpit na nakahawak sa kanyang hintuturo. Ang mga peklat sa kamay ni Teresa na nakuha niya mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa mainit na kusina ay tila naging mga marka ng isang reynang nagtagumpay sa sarili niyang laban. Naramdaman ni Teresa ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na init na dahan-dahang yumayakap sa kanyang likuran. Dumating si Gabriel, ang lalaking hindi bumitaw sa kanyang kamay mula nang matagpuan siya nito sa gitna ng unos.
Ipinatong ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa balikat ni Teresa at marahang hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ang bango ng malinis na sabon at ang katapatan ng lalaki ay tila naging huling gamot na tuluyang nagpahilom sa bawat sugat ng kanyang puso. Wala nang pangangailangan para sa mga salita. Sapat na ang init ng kanilang mga katawan at ang pagkakaisa ng kanilang mga pangarap upang sabihing ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang balita tungkol kay Carlos ay dumating sa kanya ilang buwan na ang nakalilipas, ngunit hindi na ito nagdulot ng anumang kurot sa kanyang dibdib. Si Carlos ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng bilangguan isang lugar kung saan ang bawat pader ay tila sumasalamin sa mga kasinungalingan at kasakimang kanyang itinanim. Si Lola Carmen naman ay tuluyan ng pumanaw nang may bitbit na pagsisisi, ngunit ang kanyang huling hiling na makita si Teresa ay sadyang pinagbigyan ng babae bilang tanda ng kanyang lubos na pagpapatawad. Ang pagpapatawad ni Teresa ay hindi dahil naging mabuti ang mga ito sa kanya, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang anumang pait sa kanyang bagong buhay. Ang kapayapaang tinatamasan niya ngayon ay ang pinakamalaking gantimpala sa kanyang pananatiling matatag at mabuti sa gitna ng kawalan ng katarungan. Ang bawat sakripisyo ng isang babae ay may halaga lamang kung ito ay ibinibigay sa mga taong marunong tumingin sa halaga ng bawat patak ng kanyang pawis. Ang kwento ni Teresa ay naging isang paalala na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng pagkaalipin, kundi isang pakpak na tutulong sa atin na lumipad patungo sa ating sariling liwanag. Ang mga kababaihan ay hindi ginawa para lamang manatili sa anino ng kalalakihan o maging biktima ng maling konsepto ng utang na loob. Ang bawat babae ay may kapangyarihang bumangon mula sa abulinisin ng kanyang sariling putik at itayo ang sarili niyang kaharian ng may dignidad at dangal. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumulubog at ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa malawak na kalangitan, ang tahanan ni Teresa at Gabriel ay nananatiling puno ng amoy ng bagong lutong tinapay at ang himig ng tunay na kaligayahan. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang pasasalamat sa tadhana na naglayo sa kanya sa maling daan upang dalhin siya sa piling ng taong tunay na magpapahalaga sa kanya. Ang paglalakbay ni Teresa ay natapos na sa isang wagas na kabanata at ang bukas na naghihintay ay puno ng mga posibilidad na kailanman ay hindi na mababahiran ng anino ng kahapon. Ang kanyang munting anak ay gigising sa isang mundong puno ng pag-ibig, malayo sa pait ng nakaraang tuluyan na niyang iniwan sa likuran.